Nasaan nga po ba si Jesus nang lalangin ang buong sanlibutan? Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay magkwentuhan tungkol kay Jesus. So sa paksa pong ito ating pong pag-uusapan, nasaan nga po ba si Jesus nang lalangin ang sanlibutan? Okay, para po makita po natin yung isang tumpak na description, no? As in description, ito po ay talagang katotohanan na makikita po natin sa Biblia. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, nothing in this world has been made. Di po ba maliwanag? Tagalog, sa pasimula pa ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Lahat ng bagay ay nilalang ng berbo. At kung wala ang berbo, walang anumang nalalang sa sanlibutan ito. Maliwanag po. Ang berbo ay Diyos, ang berbo ay manlalalang. Ibig sabihin, siya po ay creator. Okay? So, nasaan si Jesus? Nung panahon ng creation. Pero bago po yan, tingnan po natin ang umpisa ng Genesis chapter 1. Okay, let's see Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Period na po tayo doon. The term "in the beginning" was being used also in the opening of the Bible. You know what? I love that. In the beginning. It means in the beginning. Walang pasimula, walang wakas, Alpha at Omega. That's our Jesus. Okay, paano natin masasabi yan? Sa Genesis chapter 1:26, mababasa natin. Lalangin natin ang mga tao ayon sa ating wangis at sa ating anyo. Sino ba ang nag-uusap-usap dito? Ang sabi ng ibang nag-a-argue, sabi nila, ang kausap daw ng Diyos dito ay mga angels. Alam nyo, hindi po pwede mangyari yon. Sapagkat ang magkakausap dito ay mga creators. Hindi pwedeng sabihin nyo ng creator sa mga angels sapagkat ang mga angels ay mga creations lamang. So, mga creators ang uusap-usap dito. Hindi po yung creator na katulad ko ng YouTube na mga ganitong content. Ano po, hindi po yun. Ibang creator po yun. Mga digital creators po kami. Pero ang creator of the universe, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang nag-uusap po rito ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The Trinity. Our God is one, but in three divine persons. Magkakahiwalay po yan. Hindi po yun yung sabi nilong iba, siya raw yung ama, siya pa yung anak. No. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God is one, but in three divine persons. The Father, the Son, the Holy Ghost. Okay. Yung Father, hindi siya yung Son at hindi siya ang Holy Spirit. Yung Son, hindi siya ang Father at Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi siya ang Son at hindi rin siya ang Father. So, magkakaiba po sila. Distinct persons po sila. Magkakahiwalay po sila. Okay, balik po tayo sa tanong. Nasaan si Jesus nung lalangin ang sanlibutan? Maliwanag po doon. Pero bago po yan, again naman, patalastas na naman, John chapter 1, nabasa po natin kanina, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Maliwanag, and the Word was God. This same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, the Word of God, the Verbo, and without Him, nothing has been made in this world. Talon tayo sa verse 14 ng John chapter 1, verse 14. Nakalagay dito, sabi, and the Word became flesh, and the Word became a human being and dwelt among us. So si Jesus po yan. Ang tanong, nasaan si Jesus nung creation? Well, si Jesus po ang nag-create ng buong mundo. Jesus is the creator. He is not a creation. He is the creator of the universe. So ikaw ay pag-aari ni Jesus, ako ay pag-aari ni Jesus.
Lahat ng tao pag-aari ni Jesus, pero binibigyan niya ng free will ang mga tao kung ang mga tao ba ay tatanggap sa Kanya as Lord and Savior. So it's up to them whether to receive Him or to reject Him. But tandaan po ninyo, pag nireject ninyo si Jesus, ayaw ninyong paniwalaan yung mga truths na ito na sinabi ko na si Jesus na po ay nag-i-exist from the very beginning. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Pag hindi niyo po tinanggap na siya ay namatay sa krus para bayaran yung mga kasalanan, pupulutin po kayong lahat sa impyerno. Hindi po ako nagsasabi niyan, ang banal na kasulatan. Ano ang katibayan? Basahin natin. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Ibig sabihin, kabaligtaran, pag nireject mo naman ang anak ng Diyos, pag nireject mo ang Son of God, si Lord Jesus Christ, pupulutin ka sa impyerno. Hindi dahil ikaw ay gumawa ng ganito o ng ganyan, kundi nireject mo si Jesus. Alam po ba ninyo ang tanging dahilan ng pagpunta ng tao ngayon sa impyerno ay ang i-reject si Jesus? Wala na pong iba. Sabi ng iba, pumunta siya sa impyerno kasi makasalanan siya, bla bla. No. Pinanganak po makasalanan ng tao. Nandiyan po ang Adamic nature at ang sinful nature ng bawat tao. Pumunta sila sa impyerno dahil choice nila yon. Paano ko nasabi? Choice nila na i-reject ang anak ng Diyos. So again, sasabihin ko po sa inyo, ang pagpunta po sa impyerno, isa lang po ang dahilan, rejection of Christ. Isa rin po lamang ang dahilan ng pagpunta ng langit sa langit ng tao, yan ay accepting Christ as Lord and Savior. Ang pagpunta ng impyerno, si Jesus ang dahilan kasi ni-reject siya. Ang pagpunta rin ng langit, si Jesus ang dahilan dahil ni-receive siya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, the Lord Jesus Christ. Mahal na mahal po niya kayo. Hinihintay niya kayo. Nagpapakita na po siya sa ibang mga tao para ipakita ang kanyang pag-ibig. Abangan po natin ang kanyang muling pagbabalik sa rapture para dagitin na tayong mga mananampalataya niya. Thank you, and Jesus truly loves us all.